Ilang taon na raw silang walang nangyayari sa kama. Sus, sinubukan na silang sawayin ni Aling Nena tungkol sa pagkukwento ng ganyan, pero huli na ang lahat. May itatago pa ba, alam naman ng lahat na sikat siya dahil sa laki ng kanyang ano. Ipinakita pa ni Aling Rosa gamit ang kanyang mga kamay ang sukat habang nagsasalita. Hindi raw kinaya ng asawa niya, kaya iniiwasan siya. Namalengke lang ako noon nang marinig ko ang nakakagulat na tsismis mula sa mga matatandang kapitbahay. At noong gabing iyon, nang umalis ang asawa ko para sa isang business trip, nasabi ko na lang, gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Sa sandaling lumabas ang mga salitang yon sa bibig ko, hindi ako makapaniwala sa sarili ko. Pareho kaming natigilan ng aking biyenan. Maria, sigurado ka ba? Nanginginig ang boses ni tatay. Ayoko sanang aminin ang sarili kong pagnanasa. Pero huli na. Tahimik na hinawakan ni tatay ang kamay ko at inakay ako patungo sa kanyang kwarto. Noong gabing yon, tumawid ako sa linyang hindi dapat tawirin. At naramdaman ko mismo ang paghihirap na dinanas ng yumao niyang asawa, ang aking biyenang babae. Ngunit kasabay nito naranasan ko ang isang bagong mundo na hindi ko pa natutuklasan noon. Bago tayo magsimula, pakiclick muna ang subscribe at like button. Ang inyong suporta ang pinakamalaking lakas ko. Ngayon simulan na natin ang kwento. Nagsimula ang lahat 6 na buwan na ang nakararaan nang magpakasal ako muli kay Ramon. Ako si Maria, 40 taong gulang at ito ang aking ikalawang kasal. Si Ramon ay 46 taong gulang, isang sales manager sa isang kilalang kumpanya, masipag at maaasahang lalaki. Bilang isang babaeng nasaktan sa una kong kasal, talagang mahalaga si Ramon sa akin. Maria, mamuhay tayo ng masaya. Naalala ko pa kung paano gumaan ang loob ko sa mainit na pananalita ni Ramon. Alam kong hindi madali ang magpakasal muli, pero inisip kong magiging maayos ang lahat basta kasama ko siya. Ang ama ni Ramon, ang aking biyenan, na si Tatay Jose ay isang 70 anyos na retiradong kawani ng gobyerno. Nawala ang kanyang asawa 5 taon na ang nakararaan at namumuhay siyang mag-isa. Dahil nag-aalala kami sa kalusugan ni tatay, nagdesisyon kaming tumira kasama niya sa iisang bahay. Siya po si Maria. Noong una kaming magkita, mukhang napakalusog ni tatay para sa kanyang edad. Puti na ang buhok niya, pero may tikas pa rin at matipuno ang pangangatawan. Ikinagagalak ko po kayong makilala, tay. Huwag ka nang maging formal. Ako ang dapat magpasalamat. Mabuting babae ang napili ni Ramon. Ang unang impresyon ko kay tatay ay tahimik siya, pero mainit ang pagtanggap. Ang anak ni Ramon sa una niyang asawa ay may sarili ng buhay at nakabukod na. Kaya sa malaking bahay na yon, kami lang ni Ramon at tatay ang magkakasama. Ang unang ilang buwan ay talagang payapa. Mukhang mahal na mahal ni tatay ang yumaong asawa niya. Minsan nakikita ko siyang nakatingin sa mga lumang album at nangungulila. Napakabuting tao ni Carmen. Madalas itong ibulong ni tatay sa sarili niya. Dahil isa akong nurse noon, natural na rin akong tumutulong sa pag-aalaga sa kalusugan ni tatay. Mukhang gustong-gusto ni tatay na nandito ka, Maria, sabi ni Ramon habang nagpapasalamat sa akin at nakakataba iyon ng puso. Sa panlabas, mukha kaming isang perpekto at masayang pamilya. Pero sa loob ko may maliit na kahungkagan. Ito ay tungkol sa buhay mag-asawa namin ni Ramon sa kama. Mahal ko siya ng totoo, pero sa aspetong pisikal, marami akong hinahanap. Mas maliit pa ang kanya kaysa sa dati kong asawa at nakonsensya ako dahil pakiramdam ko ay napakamateryoso ko. Pero wala akong magawa. Bilang isang babae, palaki ng palaki ang panghihinayang ko. Pagod ako ngayon. Madalas na itong sabihin ni Ramon at tumatalikod na lang para matulog. Dumalas din ang kanyang mga business trip kaya madalas siyang wala sa bahay. Kailangan kong pumunta sa Cebu ngayong linggo. Nasa business trip ka rin nung nakaraang linggo, ah. Masyadong busy sa kumpanya, wala akong magagawa. Pasensya na. Sa tuwing nangyayari iyon, naiiwan kaming dalawa ni tatay sa bahay.
Noong una nakakailang, padalas ang oras na kaming dalawa lang ng biyenan ko ang magkasama. Pero laging magalang si tatay at pinapanatili ang distansya. Maria, hindi ka ba naiilang na wala si Ramon? Ayos lang po tay. Masaya nga po at nagkakaroon ako ng oras na makausap kayo. Kahit sinasabi ko yon, may kakaibang damdamin na tumutubo sa isang sulok ng puso ko. Panay ang sulyap ko sa pagkalalaki ni tatay. Hindi ako makapaniwalang 70 anyos na siya dahil sa lusog at tikas niya. Ano kaya ang itsura ni tatay noong kabataan niya? Minsan ay nagugulat ako sa sarili ko dahil sa mga ganitong isipin. Biyenan ko siya, tama bang mag-isip ako ng ganito? Pero noon, simpleng kuryosidad lang yon. Ang tunay na pagbabago ay nagsimula pagkatapos noon. Noong linggong umalis si Ramon para sa isang mahabang business trip. Maria, alagaan mo muna si tatay habang wala ako. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti. Pero hindi ko alam. Ang linggong iyon ang tuluyang magpapabago sa buhay ko. Ang mga nakakagulat na katotohanan tungkol kay tatay at ang pagnanasang nakatago sa loob ko ay hindi ko inaasahan. Noong gabing iyon, pagkatapos ihatid ang asawa ko at bumalik sa bahay, simple lang ang inisip ko, mabilis lang lilipas ang isang linggo. Pero napaka-inosente ng kaisipang iyon. Kung alam ko lang ang mangyayari sa loob ng linggong iyon, baka pinigilan ko pa si Ramon o kaya ay umuwi na lang muna ako sa amin. Pero huli na, nagsimula nang umikot ang gulong ng tadhana. Unang gabi iyon ng pag-alis ni Ramon. Susubukan ko sanang matulog ng maaga. Lumabas ako papuntang kusina para uminom ng tubig nang may marinig akong kakaibang tunog. Galing ito sa kwarto ni tatay. Ano yun? Noong una hindi ko alam kung anong klaseng tunog iyon. Nang lumapit ako, nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto. Nag-alala ako na baka may sakit si tatay o inaatake. Kusa na lang kumilos ang katawan ko. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng pinto at sa sandaling iyon, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ginagawa ni tatay ang bagay na yon nang mag-isa. Hindi ako makapaniwala na 70 anyos na siya. Ang kanyang galaw ay kasing tindi ng sa isang binata. Diyos ko, dali-dali akong tumalikod pero hindi maalis sa isip ko ang eksenang yon. 5 taon na siyang namumuhay mag-isa mula nang mawala ang asawa niya at ganito pala niya nilalabas ang kanyang pangangailangan. Nakakamangha na sa edad na 70 ay mayroon pa rin siyang ganoong pagnanasa. At kasabay nito nakaramdam ako ng kakaiba. Naisip ko lalaki pa rin pala talaga si tatay. Hindi ako makatulog noong gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang eksena. Naramdaman ko ang kalungkutan ni tatay. Gaano kaya siya nalungkot sa 5 taong pag-iisa, kinabukasan ng umaga, na ilang ako nang magkita kami. Maayos ba ang tulog niyo, tay? Oh, salamat. Ikaw, Maria, nakatulog ka ba ng maayos? Karaniwang usapan lang, pero hindi mapalagay ang loob ko. Hindi alam ni tatay ang nakita ko kagabi. Pero alam ko. Dapat ko bang sabihin na nakita ko yun, pero hindi ko kayang buksan ang bibig ko? Paano sasabihin ng isang manugang na nakita niya ang biyenan niyang ganoon? Mula noong araw na yon nagbago ang tingin ko kay tatay. Hindi na lang siya isang tahimik at kagalang-galang na matanda, kundi isang lalaking may pangangailangan. Nakita ko na rin sa ibang aspeto ang matipuno niyang katawan. Hindi ka panipaniwalang 70 anyos na siya dahil sa sobrang lusog at pagkalalaki niya. Siguro napakakisig ni tatay nung kabataan niya. Kakaiba ang pakiramdam ko sa sarili ko dahil sa mga iniisip ko. Tama bang tignan ng manugang ang biyenan niya ng ganito? Pero wala akong magawa. Kapag nagbago na ang paningin mo, hindi mo na ito maibabalik. Sa paglipas ng mga araw nalaman ko ang pattern ni tatay. Halos gabi-gabi sa parehong oras, ginagawa niya ang bagay na yon. Talagang malakas ang pangangailangan niya. Halo-halong gulat at awa ang naramdaman ko. Ganon din noong sumunod na gabi. Ika-4 na araw na ng business trip ni Ramon. Narinig ko na naman ang tunog mula sa kwarto ni tatay. Sa pagkakataong ito, mas tumagal pa ito. Talaga bang 70 anyos na siya? Bumalik ako sa kwarto ko at nagtalukbong ng kumot, pero hindi ako dalawin ng antok.
Lagi kong naiisip si tatay. Nararamdaman ko ang kanyang kalungkutan at ang pinipigilang pagnanasa. At ang nakakapagtaka, nagsimula ring yumuga ang puso ko. Mayroon din kasi akong naipong frustrasyon dahil sa matamlay na buhay kama namin ni Ramon. Babae rin naman ako. Uminit ang mukha ko nang maisip ko ito. Ano ba itong iniisip ko? Biyenan ko siya, tatay ng asawa ko. Pero kahit anong pigil ko, pumapasok pa rin ang mga ganitong isipin. Kinabukasan ng umaga, bakas ang pagod sa mukha ni tatay. Tay, ayos lang po ba kayo? Mukhang hindi maganda ang kulay niyo. Wala ito. Hindi lang ako nakatulog ng maayos. Lalo akong naawa nang marinig ko yon. Alam kong hindi ako ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog, pero gusto ko siyang tulungan. Pero paano? Kahit nurse ako dati sa ganitong problema, noong mga panahong yon hindi ko pa alam. Ilang araw na lang at malalaman ko ang mas nakakagulat na katotohanan. Ang tunay na sikreto ni tatay. Kinabukasan lumabas ako para mamalengke at nakasalubong ko ang mga tsismosang matatanda sa barangay. Ay, di ba ikaw yung manugang sa bahay ni Namang Jose? Ang ganda mo naman, bati ni Aling Nena. Magandang umaga po, Lola. Siguradong nahihirapan ka. Sa panahon ngayon, ilang manugang pa ba ang gustong tumira kasama ang biyenang lalaki? Singit ni Aling Rosa na may halong pag-aalala sa mukha. Ayos lang po. Sobrang independent naman po ni tatay. Naku, yung mamang yun naghirap ng husto ang asawa niya noon. Biglang ibinaba ni Aling Rosa ang boses niya. Ilang taon na raw silang walang nangyayari sa kama. Sus, sinubukang pigilan ni Aling Nena ang kwentuhan pero huli na, may itatago pa ba alam naman ng lahat na sikat siya dahil sa laki ng kanyang ano. Ipinakita pa ni Aling Rosa gamit ang kamay ang sukat. Hindi raw kinaya ng asawa niya, kaya iniiwasan siya. Sa sandaling iyon nanigas ako. Huwag mong sabihing iyon ang dahilan. Nagpatuloy ang bulungan ng mga matatanda. May tsismis pa nga na kaya maagang namatay ang asawa niya ay dahil doon. Uy, dahil yon sa cancer. Bakit nagka-cancer? Eh di dahil sa stress, hindi ko na kayang makinig pa. Mga lola, mauuna na po ako. Ay, alis na. May nasabi ba tayong masama? Habang pauwi magulo ang isip ko. Kung totoo ang sinasabi nila, ganoon ba talaga kalaki ang kay tatay? Kaya ba iniiwasan siya ng biyenan kong babae noon? Kung ganoon yung nakita ko noong nakaraang gabi, naintindihan ko na ang lahat. Kaya pala sa loob ng 5 taong pag-iisa, ay sarili niyang nilulutas ang matinding pagnanasa niya. Pagdating sa bahay, hindi pa rin ako mapalagay. Mukhang magbabago na naman ang tingin ko kay tatay. Maria, namalengke ka ba? Opo, tay. Karaniwan lang ang bati niya, pero hindi ako komportable. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ng mga matatanda. Habang naghahanda ng hapunan, iyon lang ang nasa isip ko. Totoo kaya? Palaki ng palaki ang kuryosidad ko, pero walang paraan para kumpirmahin. Alangan namang tanungin ko mismo si tatay. Noong gabing iyon narinig ko na naman ang tunog mula sa kwarto ni tatay. Mas matindi ito kaysa sa dati. Mukhang totoo nga ang sinabi ng mga matatanda. Nagtalokbong ako ng kumot at nagtakip ng tainga. Pero walang silbi. Mas lalo lang akong na-curious. Hindi ba talaga maikukumpara kay Ramon? Ganoon ba kalaki? Kaya hindi kinaya ng biyenan kong babae. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Ilang araw ang lumipas, dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. At doon ko napatunayan na hindi pinalaki o gawa-gawa lang ang kwento ng mga matatanda. 3 araw na noon mula nang umalis si Ramon. Medyo late na akong natapos magluto ng hapunan. Nanonood ng balita si tatay sa sala. Tay, kain na po tayo. Salamat, Maria. Walang masyadong usapan habang kumakain. Tahimik tulad ng dati. Pero hindi ako mapalagay dahil sa mga narinig ko at nakita lagi ko itong iniisip. Tay, mas maaga po kayong matulog ngayon. Ano po sa tingin niyo? Oo nga, hirap akong makatulog nitong mga nakaraang araw. Nasaktan ang puso ko sa sinabi ni tatay. Habang naghuhugas ako ng pinggan pagkatapos kumain bigla akong nakarinig ng tubig. Mukhang naliligo si tatay. Maya-maya narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo.
at ang mga yabag papunta sa pasilyo. May dala akong tuwalya at papunta sana ako sa banyo nang halos magkabanggaan kami ni tatay sa pasilyo. Sa sandaling yon nakita ko si tatay na nakasuot lang ng bathrobe. Hindi maayos ang pagkakasarado ng robe kaya nakita ko ang bahaging iyon. Diyos ko, hindi pinalaki ng mga matatanda ang kwento. Sa katunayan parang kulang pa nga ang description nila. Ibang klase ang laki nito kumpara sa karaniwang lalaki. Kung ikukumpara kay Ramon, nakakahiya ang pagkakaiba. Dali-dali akong lumingon. Pasensya na po tay. Maria, pasensya na. Natataranta ring pumasok si tatay sa kwarto niya. Pero huli na. Nakatatak na sa isip ko ang imaheng iyon. Habang naliligo ako, iyon lang ang nasa isip ko. Kaya pala, naintindihan ko na kung bakit iniiwasan siya ng yumaong asawa niya, kung bakit kailangan niyang gawin iyon mag-isa. Sa edad na 70 hindi ka panipaniwala ang laki niyon. Paglabas ko ng banyo nasa kwarto na si tatay. Mas maaga siyang nagsara ng pinto kaysa sa dati. Siguro nahihiya siya sa nangyari. Pumasok na rin ako sa kwarto ko pero hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong naaalala ang nakita ko at nagsimulang maglaro ang mga kakaibang imahinasyon sa utak ko. Paano kung pumasok ang mga mapanganib na ideya? Para sa akin na pagod na sa matamlay na relasyon namin ni Ramon, napakatinding shock nito. Pagtingin ko sa orasan lagpas 11:00 na ng gabi. Karaniwan maririnig ko na ang tunog mula sa kwarto ni tatay sa oras na ito. Pero tahimik ngayon. Siguro dahil sa nangyari kanina. Kaya nag-iingat siya. Lumagpas na ang hating gabi pero gising pa rin ako. Lumabas ako para uminom ng tubig. Nakita ko ang isang mahinang ilaw sa sala. Nakaupo si tatay ng mag-isa. May bote ng alak at baso sa harap niya. Tay, hindi pa po kayo tulog. O Maria, hindi ako makatulog eh. Iba ang boses ni tatay. Mukhang nakainom na siya ng marami. Huwag po kayong uminom mag-isa. Pwede po ba akong tumabi? Sige, mukhang hindi ka rin makatulog, Maria. Umupo ako sa tapat ni tatay. Habang nagsasalin ng alak, nagsalita siya. Maria, pasensya na kanina. Wala po yon, ayos lang po. Paano magiging ayos yon? Bumuntong hininga si tatay sa harap ng manugang niya. Uminom siya ulit bago nagpatuloy. Maria, namimiss ko na si Carmen. Nasaktan ako nang banggitin niya ang yumaong asawa. Nangungulila po kayo ng sobra no? Oh, lalo na nitong mga nakaraang araw. Nanginginig ang boses ni tatay. Kahit ganito na ang edad ko, malakas pa rin ang pagnanasa ko. Nagulat ako sa biglaang pag-amin niya. Tay, nakakahiya man sabihin. Lagpas 70 na ako, pero ganito pa rin ang pinag-uusapan. Yumuko si tatay. Si Carmen, natatakot siya noon dahil sobrang laki ng sa akin. Sa wakas narinig ko ang katotohanan mula mismo sa kanya. Ilang taon kaming walang nangyari. Iniiwasan ako ni Carmen. Ramdam na ramdam ang lungkot sa boses ni tatay. Lasing na yata ako. Kung ano-ano nang sinasabi ko sa manugang ko. Pero naiintindihan ko na ang lahat. Ang bulungan ng mga matatanda ang nakita ko mismo at ang paghihirap ni tatay. Sa sandaling iyon, dahan-dahan akong nagsalita. Tay, gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Sa sandaling lumabas ang mga salitang yon, sa bibig ko, hindi ako makapaniwala sa sarili ko. Ano ba itong sinasabi ko? Pero huli na. Nasabi ko na. Pareho kaming natigilan ni tatay. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni tatay. Maria, yan ay, pasensya na po. Masyado po akong nanghimasok. Akmang tatayo na sana ako para umalis. Pero hinawakan ni tatay ang pulso ko. Maria, sigurado ka ba's nanginginig ang boses ni tatay? Talagang ayos lang ba sa'yo? Sa harap ng 5 taong pinigilang pagnanasa, nakikita kong gumuguho na ang kanyang pagpipigil. Lumingon ako at tinignan siya. Opo. Sinabi kong dahil nahihirapan na siya, pero ang totoo, iba ang dahilan. Mas curious ako. Ang sabi-sabi ng mga kapitbahay, ang nakita ko mismo. Ang kuryosidad tungkol sa laking hindi maikukumpara kay Ramon ang sumasakop sa isip ko. Ayaw ko mang aminin na nagtatago ang sarili kong pagnanasa sa likod ng pagtulong kay tatay, pero huli na,
Tahimik na inakay ni tatay ang kamay ko patungo sa kwarto niya. Noong gabing iyon tumawid ako sa linyang hindi dapat tawirin. At naramdaman ko mismo ang sakit na dinanas ng biyenan kong babae. Pero kasabay nito, naranasan ko ang bagong mundo na hindi ko pa alam noon. Hindi hamak na mas matindi ito kaysa kay Ramon. Sa sandaling iyon na pagtanto ko, hindi pala ako namumuhay bilang tunay na babae hanggang sa ngayon. Madaling araw na nang tahimik akong bumalik sa kwarto ko. Kinabukasan ng umaga, sobrang awkward. Parang panaginip lang ang nangyari kagabi. Totoo ba talagang nangyari iyon? Mukhang ganoon din si tatay. Hindi kami makatingin ng diretso sa isa't isa habang nag-aalmusal. Maayos po ba ang tulog niyo, tay? Oh, maayos naman. Mas maikli ang sagot niya kaysa dati. Hindi ko rin alam kung paano kikilos. Masyadong matindi ang naranasan ko kagabi, kaya tandang-tanda pa ng katawan ko. Ang laki ni tatay ay lagpas sa imahinasyon. Naintindihan ko na kung bakit umiwas ang biyenan ko. Noong una talagang masakit. Pero habang tumatagal ang naramdaman ko ay nasa ibang antas. Hindi ako makapaniwalang ginawa ko yon. Binabagabag ako ng konsensya. Pero kasabay nito may kakaibang satisfaction. Isang kapupunan na hindi ko pa naramdaman noon. Tanghali na ng unang kinausap ako ni tatay. Maria. Oh, Tay, tungkol kagabi. Patawarin mo ako. Bakas ang pagsisisi sa boses ni tatay. Lasing ako noon. Hindi po, tay. Ako naman po ang unang nagalok. Naging tapat din ako. Pareho po tayong nagkamali. Oo, isang pagkakamali. Pero iba ang sinasabi ng mga mata ni tatay. Kahit sinasabi niyang pagkakamali, parang nanghihinayang siya. Ganon din ako. Sinasabi kong mali pero paulit-ulit kong naaalala. Noong hapon lumabas si tatay. Makikipagkita raw sa mga kaibigan, pero siguro ay dahil naiilang siya sa bahay. Habang mag-isa ako, lalo lang gumulo ang isip ko. Pagkakamali nga ba talaga masyadong matindi ang naramdaman ko para sabihing pagkakamali lang? At tumatak sa akin si tatay. Hindi ka panipaniwala ang passion niya para sa edad na 70. Pagdating ng gabi umuwi si tatay. Nakauwi na po kayo. Oh, salamat. Nandoon pa rin ang pagkailang. Habang naghahanda ng hapunan, conscious ako. Parang nararamdaman ko ang tingin ni tatay. Napapasulyap din ako sa kanya nang hindi sadya. Mula kagabi, nagbago na ang tingin ko sa kanya. Hindi na bilang tahimik na matanda, kundi bilang isang lalaki. Isang napakakisig na lalaki. Tahimik na natapos ang hapunan. Mas maaga kaming pumasok sa kani-kaniyang kwarto. Pero hindi ako makatulog. Lagi kong naaalala ang nangyari. At ang nakakapagtaka, umaasa akong mangyari ulit iyon. Nababaliw na ba ako, normal ba sa manugang na isipin ito? Sabiyenan niya. Pero wala akong magawa. Hindi ko makalimutan ang tindi ng karanasang iyon. Lagpas 11:00 na, pero tahimik ang kwarto ni tatay. Dati-rati may naririnig ako, pero siguro dahil sa nangyari ay nag-iingat siya. Hindi rin ako makatulog kaya lumabas ako para uminom. May mahinang ilaw sa sala. Nakaupo na naman si tatay mag-isa. Parehong sitwasyon kagabi. Hey, Maria, hindi ka rin ba makatulog? Opo, hirap po akong matulog. Dahan-dahan akong tumabi kay tatay. Mas malapit kaysa kagabi. Hindi rin po kayo makatulog. O lagi kasing pumapasok sa isip ko ang nangyari kagabi. Tapat na sabi ni tatay. Ako rin po. Tapat din akong sumagot. Sa sandaling iyon nagbago na naman ang hangin sa pagitan namin. Bumalik ang tensyon kagabi. Maria, talaga bang pagkakamali lang yun? Maingat na tanong ni tatay. Hindi ako nakasagot. Kung tutuusin, hindi iyon pagkakamali. Ginusto ko yon. Hindi ko po alam. Hindi ko rin alam. Huminto sandali si tatay. Pero ano po? Hindi ko pinagsisisihan. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Hindi ko rin pinagsisisihan. Sa katunayan, mas gusto ko pa. Tay, hindi ko rin po pinagsisisihan. Sa sandaling iyon, ipinatong ni tatay ang kamay niya sa kamay ko. Mas natural kaysa kagabi. Kung ganoon, tayo na. Babalik na po si Ramon bukas pagpapakatotoo ko. Oo nga, bukas. Mukhang nanghihinayang din si tatay. Ito na po ba ang huli? Siguro. Pero alam naming pareho. Hindi pwedeng ito na ang huli.
Noong gabing yon tumawid na naman kami sa linya. Sa pagkakataong ito, mas natural, mas matindi. At nasiguro ko ang relasyong ito ay hindi simpleng pagkakamali lang. Nang bumalik si Ramon galing business trip sobrang awkward. Mahal, ayos ka lang ba dito? O walang naging problema? Kasinungalingan. Walang problema, tuluyan nang nagbago ang buhay ko. Kamusta si tatay, ayos naman ba siya? Hindi ba siya nalungkot? Kasinungalingan din ito. Sobrang lungkot ni tatay. At kasama ko siyang pawiin ang lungkot na yon. Mabuti naman kung ganoon. Nag-aalala kasi ako na baka nalulungkot si tatay habang wala ako. Nang makita ko ang inosenteng mukha ni Ramon, nakonsensya ako. Pero kasabay nito, namimiss ko ang oras namin ni tatay. Paano ko makakalimutan ang tindi ng isang linggong iyon noong gabing iyon may nangyari sa amin ni Ramon. Pero mas nakakadismaya kaysa dati. Naikukumpara ko na siya kay tatay. Mula sa laki hanggang sa tagal, ibang-iba. Ganito lang pala ang pinagtiyagaan ko. Doon ko lang napagtanto kung gaano kakulang ang relasyon na tiniis ko. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni Ramon na aalis ulit siya. Mukhang 3 nights and 4 days ako mawawala ngayon. Alis ka na naman. Trabaho wala tayong magagawa. Sa isang banda na excite ako. Oras na naman para magkasama kami ni tatay. Noong unang gabi ng pag-alis ni Ramon, sinadya kong magpuyat. Mukhang ganun din si tatay. Nang magkita kami sa sala, wala kaming sinabing kahit ano. Pero sa tinginan lang, alam na namin ang lahat. Pareho naming hinihintay ang pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, mas tapat na kami. Hindi ko na ginamit na dahilan ang pagtulong kay tatay. Inamin ko na gusto ko ito. Mula noong gabing yon nagsimula na ang aming lihim na relasyon. Naging gawin na namin ito tuwing aalis si Ramon. Sa araw karaniwang manugang at biyenan kami. Pero sa gabi lalaki at babae kami. Maria, dahil sa'yo parang nabuhay ako ulit. Nakakataba ng puso ang sinabi ni tatay. Ako rin dahil kay tatay nakatuklas ako ng bagong ako. Pero nandoon pa rin ang guilt. Ang isiping niloloko ko si Ramon. Tay, hindi po ba masama itong ginagawa natin? Maria, alam ko, pero hindi ko mapigilan. Ganon din ang nararamdaman ni tatay. Alam naming mali, pero hindi kami makahinto. Noong gabing yon muli kaming lumampas sa limitasyon. Pero ang mga sikreto ay sadyang nabubunyag din balang araw. Hindi namin alam na parating na ang sandaling iyon. Biglang nagbago ang plano ni Ramon. Mga 2:00 ng madaling araw noon, bigla kaming nakarinig ng tunog sa pinto. Diyos ko, nanigas kaming dalawa. Dumating si Ramon. Bilisan mo, bilis! Nagmamadaling nagbihis si tatay. Dali-dali rin akong nagsuot ng damit. Narinig ko ang mga yabag sa may pinto. Mahal Maria, boses ni Ramon. Sandali lang, nasa banyo ako. Dumaan si tatay sa likurang pinto. Tumakbo ako sa banyo at binuksan ang gripo. Halos sumabog ang dibdib ko. Bakit gising ka pa? Natapos ng maaga ang trabaho, kaya sumakay na ako sa bus ng madaling araw. Ganun ba? Nag-alala ako na baka mahalata ang panginginig ng boses ko. Tulog na ba si tatay? Oh, maagang natulog. Kasinungalingan. Ilang minuto lang ang nakalilipas kasama ko siya. Mabuti na lang at hindi naghinala si Ramon. Dahil sa pagod nakatulog siya agad. Pero ako, hindi ako makatulog. Muntik na kaming mahuli. Kung nahuli lang kami ng ilang minuto, nakakakilabot isipin. Kinabukasan nang magkita kami ni tatay, hindi kami nag-imikan. Pero sa mga mata namin kumpirmado ang lahat. Kung gaano kadelikado ang nangyari kagabi. Ilang araw ang lumipas, maingat na nagsalita si tatay. Maria, masyadong mapanganib nung nakaraan. Opo, muntik na talaga tayo. Kailangan na nating itigil ito. Nasaktan ang puso ko sa sinabi ni tatay. Kapag nalaman ito ni Ramon, paano ko pa siya haharapin? Bakas ang matinding pagsisisi sa mata ni tatay. Tay, hindi niyo po kasalanan. Ako rin naman, hindi. Kasalanan ko ang lahat. Ginulo ko ang isip ng asawa ng anak ko. Talaga po bang titigil na tayo nung maingat kong tanong? Ayoko rin sanang tumigil, tapat na pag-amin ni tatay. Pero hindi pwede. Hindi ko ito magagawa sa anak ko. Tama siya. Pero pareho naming alam na mahirap. Nag-alinlangan si tatay bago muling nagsalita. Alis na ako dito. Alis po, saan kayo pupunta?
Papasok na ako sa home for the aged o kaya ay kukuha ng maliit na matitirhan. Nadurog ang puso ko sa desisyon ni tatay. Bahay niyo po ito, tay. Kayo pa ang aalis. Sobra naman po yata yon. Wala nang ibang paraan. Kung patuloy tayong titira sa iisang bahay, matitiis ba natin ayokong mabuhay bilang isang amang kahiya-hiya sa anak niya? Kapag umalis ako, mamumuhay kayo ng payapa. Mahina ho ng boses ni tatay pero hindi maitatago ang lungkot. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni tatay kay Ramon ang plano niya. Ramon, balak kong pumasok sa retirement home. Bakit naman biglaan tayo? Tumatanda na ako, mahirap ng mabuhay mag-isa. At nahihiya rin ako sa inyong mag-asawa. Ano pong sinasabi niyo? Ayos lang naman po sa amin, ha? Hindi. Bagong kasal kayo, nakakaabala kung nandito ang ama niyo. Sa kabalak ko naman talagang ibigay sa iyo ang bahay na ito. Mas tamang ipaubaya ko na ito sa iyo ng maaga. Pinigilan siya ni Ramon, pero buo na ang loob ni tatay. Sa huli, pagkalipas ng isang buwan, lumipat si tatay sa isang magandang pasilidad para sa mga matatanda sa bayan. Tay, dadalaw po kami madalas. Sabi ko nung araw na lumipat siya. Salamat, Maria. Puno ng panghihinayang ang mga mata ni tatay. Ganon din ako. Ito na ba talaga ang katapusan? Dapat lang. Mamuhay na kayo ng masaya ni Ramon. Huling paalam na yon. Pero alam naming pareho, ang damdaming ito ay hindi madaling maglalaho. Nang makaalis si tatay, naging tahimik ang bahay. Hindi ko akalaing magiging ganito kalungkot kaming dalawa lang ni Ramon. Lalo na kapag gabi. Lagi kong naaalala ang maiinit na gabi kasama si tatay. Lalo ring naging matamlay ang relasyon namin ni Ramon. Mula nang maikumpara ko siya kay tatay, wala na akong magagawa. Talaga bang nagawa ko yon? Minsan parang panaginip lang. Ilang buwan din kaming nagkaroon ng relasyon ni tatay. Pero naaalala ng katawan ko. Ang kapupunan ang tindi. Isang buwan ang lumipas, dinalaw namin si tatay sa pasilidad. Tay, kamusta po kayo? O maayos naman. Mababait ang mga tao dito, pero bakas ang lungkot sa mukha ni tatay. Ganon din ako. Ang lapit niya, pero hindi ko siya mahawakan, nakaka-frustrate. Ayos lang ba si Ramon? Opo, ayos naman po siya. Mabuti kung ganon. Maging masaya kayo. Nag-aalala pa rin sa akin si tatay, pero iba ang tingin ng mga mata niya. Ramdam kong gusto pa rin niya ako. Hindi na kami nagsalita, pero nagkaintindihan kami. Pareho kaming nangungulila sa isa't isa. Habang pauwi, marami akong naisip. Tama ba ang naging desisyon ko? Ang relasyon namin ni tatay ay isang malaking kasalanan. Hindi katanggap-tanggap sa moralidad at lipunan. Sa realidad, hindi na ito pwedeng maulit. Sa halip, sinusubukan kong pahalagahan ang relasyon namin ni Ramon. Kahit hindi kasing tindi ni tatay, siya pa rin ang taong nagmamahal sa akin. Minsan tinatawagan ko si tatay para mangamusta. Tay, healthy po ba kayo? O maayos naman ako. Maging masaya rin kayo. Maikling tawag lang, pero sapat na yon para gumaan ang loob ko. Ang malamang malusog siya ay ayos na. At minsan napapaisip ako, talagang napakakomplikado ng pagnanasa ng tao. Sa pagitan ng tama at mali, minsan ay natitinag tayo. Pero ang mga desisyong ginagawa natin sa mga sandaling yon ang humuhubog sa atin. Marami akong natutunan sa karanasang yon. Kung gaano kalakas ang pagnanasa at kung gaano kahirap itong kontrolin. At sa pagitan ng pag-ibig at pagnanasa, moralidad at instinct, kung gaano kahina ang tao. Pero may natutunan din ako. Ang tunay na pagmamahal ay ang paghahangad ng ikabubuti ng iba. Ginusto namin ni tatay ang isa't isa, pero pinili naming maghiwalay para sa ikabubuti ng lahat. Baka iyon ang tunay na pagmamahal. Ngayon, bumalik na ako sa normal na pamumuhay. Tahimik kaming namumuhay ni Ramon bilang mag-asawa. Naaalala ko pa rin si tatay minsan, pero hindi na ako nasasaktan. Siguro may bagong buhay na rin siya sa retirement home. Pareho naming ginagawa ang lahat para mabuhay ng maayos sa kanikaniya naming lugar. At sa tingin ko, sapat na yon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang kwentong ito. Kung mayroon mang nakinig hanggang dulo, paki-subscribe at like naman at mag-iwan ng comment na napakinggan ko ng maayos. Malaking tulong po iyon